Anibersaryo ng ano? Pagsusuot ng sutana ng ating mahal na Apo Kunching. Subalit bago po ako mag-umpisa, tatawagin ko po muna ang may kaarawan upang magbahagi po sa inyo ng kadakilaan ng ating Panginoon kung bakit siya ay naririto at naging isang choir pa. Kapatid na Marlene. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po'y nagagalak at yung pong aking kaarawan ay natapat po sa pagsusuot ng kaputian ng ating mahal na Apo. Ang mahal na Apo na siyang kinalugdan. Kaya po ako'y galak na galak sa... Ito po pag luha ko na to, ay galak lang po, hindi po yung ano. At pinasasalamat ko po na ako po'y naglilingkod na po dito. Hindi po kagaya nung araw, nung wala pa po ako dito. Magbabahagi lang po ako ng kaunti. Nung araw po kasi na wala ako dito, wala po akong pakialam. Pag natulog na po ako, pagising ko, wala akong plano sa buhay kung ano po ang gagawin ko. Sa dati ko pong buhay, isa po akong nagtotongits din. Umiinom din po. Na pag ano ko, yun ang barkada ko, pag tumawag na yung barkada ko sa akin, o ano, ganitong oras, punta ka na dito, mag-tong-its na tayo. Kung di naman po tong-its, inom. Hindi ko po kinahihiya yun dahil po sa dati kong buhay. Pero po ngayon na napunta po ako sa dakong ito, talaga pong iniiwasan ko na po lahat. Talaga pong buhat nung nagpunta ako dito, hindi na po ako nagsusugal o ano. Kaya po nagpapasalamat po ako at nakapaglingkod po ako dito sa dambanang ito at sa mahal na Apo na siyang kinalugdan. Sobra pong nagagalak ang puso ko. Hindi ko po ina-expect na yung palang kaarawan ko ay anibersaryo ng ating mahal na Apo sa pagsusuot po niya ng sutana. Kagabi po nandito po kami. Siguro po yan, talaga pong inantay namin ang paglabas ng mahal na Apo. Dahil po isang karangalan po na first time ko po na ganun po ang mangyari na dati pag birthday ko, inaantay ko na lang na kinaumagahan. Ito, handaan, may inuman, may kung ano-ano. Pero po ngayon, inano ko po sa sarili ko na dito na lang po ako magdiwang ng kaarawan. Na kahit na simple lang po na wala po akong handa, pero yung pong pasasalamat ko sa Panginoon na nandito po ako. Hindi po mabuhay ang Diyos na hinatak po ako dito para matauhan po ako kesa po sa dati kong buhay na isang sugarol at saka po isang manginginom. Pero po, ngayon po talagang nag-ano na po ako. Talagang inalis ko na po sa isip ko yon. Tapos lagi pong mainit ang ulo ko. Wala po akong pakialam kung may masaktan po. Totoo po lahat po. Ayan po pa, nagpapatunay po yung aking ninang, si Ninang Wana, tsaka po yung aking tsuhin, si Tata Erning po, na talagang ganun po ang dati kong buhay. Pero po sa paghatak po sa akin ng Panginoon, unti-unti po nababago po ang aking buhay. Dati pong madilim, ngayon po unti-unting lumiliwanag, na talaga pong gusto ko maglingkod po sa Kanya hanggang sa makakaya ko po, iyon po ang gagawin ko. At sana po ang inihiling ko lang po talaga, wag na po akong mawalay dito sa ating Panginoon. Maraming salamat po at yun lamang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbigyan niyo na po ako, kaarawan ko naman eh. Magpapasalamat lang po ako sa ating Panginoon dahil talaga pong ang aking puso ay nagagalak para po sa inyong lahat at sa ating pong mahal na Panginoon. Paano kita
mapasasalamatan sa puso ko, sakit nagbigay. Ngayon lamang ako nagmahal na tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang ako ay mangako? Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na ba paglingkuran lang kita magpakailan pa man? Ngayon lamang ako nagmahal na tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang ako ay mangako? Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na ba mahalin lang kita magpakailan pa man? Salamat po, Ama. Happy birthday po, mahal na kapatid. Nakaka-inlove naman si God. Paano kita pasasalamatan? Amen po ba yun? Bago ang lahat, may panawagan po. Sino po ang nakaiwan ng sombrero na to kagabi? Ano Saturday? Nang gabi pala. Akala ko kagabi. O, nakita nyo po, pag may naghanap po, hanapin nyo lang po sa part ng choir. Amen po ba yun? Sino po nang naririto kagabi? Sino po yung naririto kagabi? Taas nga po ng kamay. Iilan na lang po ang bumalik. Ano po? Napuyat po ba kayo? Hindi po. Ako nga po, walang tulog eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Anong oras na nakauwi kagabi? 2:30? Halos 2:30 na po, ano? Tapos, syempre po, mayroon po akong pasyente, ang aking pamangkin. At pagdaka, gumising, pumunta dito para po ipaano sa mahal na apo sapagkat namaga, na malengke. Hanggang ngayon, ito po, basa pa po ang buko. Sadya po walang pahinga. Alam niyo po mga kapatid, kagabi po, kung naririto po lang ang lahat, masyasyahan po kayo. Sapagkat may hiwaga po akong nasilayan kanina sa internet, kung paano po in-upload ni kapatid na Jocelyn yung picture ng ating mahal na Apo Kunching, na ang araw na ito ay anibersaryo po ng pagbabagong anyo, yung pagsuot po ng sutana ng ating mahal na Apo Kunching. Na kung ating pagninilayan, salamat sa Ama, at pinasilay po niya sa akin kanina sa picture po na pagkakuha sa mahal na Apo, yung pagpapaliwanag na sino ang nasa loob ng sutanang yon. Amen po ba yon? Kung kayo po may mga internet at masisilayan niyo po,
makikita niyo po talaga sa loob ng sutana, walang shade na katawan, kundi yung anino po na nakadipa na hanggang dito po yung buhok. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ito po ang binahagi ko po sa inyo? Gusto ko lang pong bigyan ng paunang salita na ang kahalagahan ng kaputian, yung pagbabaguan nyo nating mahal na Apo Kunching, yung mga hindi pa nakakilala at ngayon lang po sa dakong ito, sa unang panggagamot po ng ating mahal na Apo Kunching, naka-ordinaryong damit lang po siya, nakagaya natin. Amen po ba yun? Ipinagkalooban po siya ng kaloob ng ating Panginoon, 2001, at hindi pagdakakaraka-raka ay nagsuot na siya ng puti. Kundi lumipas pa ang ilang taon hanggang dumatal po ang taon ng 2007 nang idinatal na po yung dambanang ito, inatas na po ng ating Panginoon na magsuot na siya ng puti. At kung andito po kayo kagabi, narinig niyo po ang patotoo mula sa simula, maging yung patotoo ng ating mahal na kapatid na Beth, kung paano po ang kahiwagaan ng Diyos na sa pamamagitan po ng kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching, sadyang tayo po yung napakapalad sapagkat ang banal na Espiritu sa dakong ito ay naging tipanan niya ito para sa ating lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Maaaring sampitin niyo po na ang ating mahal na Apo Kunching ay ordinaryong taong manggagamot. Sasabihin niyo po, magwa hindi siya nakaputi. Maaaring sabihin niyo, faith healer lang yon. Pinagkaloob lang ng ganito yon. Hindi po. Wag niyo pong ilagay i-mindset sa isip niyo na yun ay pinagkaloob ng tao. Kaya po, ibinigay ang kaukulan ng pagtakda ng pagsusuot ng puti, 2007, at ngayon po ay 7 years na po ngayon. Itong araw na to, mga kapatid, yun po ang higit na kaukulan na hindi kayang kalimutan ng mga alagad sapagkat sa pagsuot ng puti, sa pagsusutan natin mahal na Apo Kunching, higit nagpakilala ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, kagaya po ng tema kagabi ng ating facilitator na si Tita Zenny, gusto ko lang bigyan po ng continuation po yun. Na sabi ko nga kanina, ama ako ang facilitator, inihayag ng aking mga kapatid na alagad ang kahalagahan kung sino sila noon at sino sila ngayon. Ngayon po ang follow-up, pagninilay ko po ay ito. Yamang ikaw ay nakatanggap ng kaukulang bahagi ng Banal na Espiritu sa dakong ito. Kilala mo ang sarili mo kung sino ka noon at sino ka ngayon. Amen po ba yun? Anong mensahe ng Banal na Espiritu sa puso mo ang nakabihag sa'yo? Bakit gusto mong manatiling bago sa ating Panginoon? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Anong salita, anong mensahe ng Banal na Espiritu nakabihag sa puso mo? Bakit kailangang manahan ka at mabago kang lubos? Amen? Good invention lang po yun. Kasi ang kay Tita Zenny, before and after, sino ka noon at sino ka ngayon? Ang ibibigay ko po sa inyo, yaman kayo naririto na. Kilala nyo ang sarili nyo, at ngayon, kilala nyo rin ang sarili nyo kung paano kayo nagbago. Anong mensahe ng Banal na Espiritu ang nakabihag sa puso nyo para manatili kayong naririto? Na sa ating Panginoon, ang bagong buhay, ang pagbabagong anyo na inyong pagkatao ay manatili sa inyo. Amen po ba yun? Ngayon po, tatawag po muna ako ng isang alagad na lalaki. Ito po ay marami siyang karanasan. Na sa unang buhay, sabi nga niya, laman siya ng ganito, laman siya ng ganito, laman siya ng ganito. Subalit ng dahil ang ating Panginoon sa katawan nating mahal na Apo Kunching, una po, pumupunta lang siya dito, pasyente lang po siya. At nang siya po ay naging CAPS, una, hanggang naramdaman niya na lumalim ang pagkilala niya sa ating Panginoon, binihag na po siya para maging alagad. Kaya tatawagin ko po sa inyo si kapatid na Lando Painor. O Diyos amang makapangyarihan, taglay mo'y lahat ng bagay. Papuri ko'y ibinibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamulat ang mga paningin ko, masilayan ang gawa mo. Paghari ka nawa ama ko sa maghapong ito. Sa kalooban at kagustuhan mo ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana ako bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw ama ko ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang inyong pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa inyong lahat.
at higit sa lahat sa ating Panginoong Heso Kristo at sa ating Diyos sa mandakila at sa ating mahal na Apo Conching na kinalugdan ng banal na Espiritu sa mga alagad, mga kaps, mga tagasunod at pasyente. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan na ang Diyos po ay buhay, higit sa lahat sa kanyang mga anak na sa kanya'y nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Mga kapatid, sa hindi po nakababatid, ang inyo pong abang kapatid ay sa Nueva Ecija o sa gawing Nueva Ecija naging bisiro. At sa dako po rito sa Pampanga, Santo Niño, San Luis, doon po ako'y naging kabayo. At ang naging hinete ko po ay ang aking kabiyak ng puso. Bakit ko po nasabing hinete ang aking kabiyak ng puso? Sapagkat sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, ang aking kabiyak ng puso ay siyang pinahawak ng renda upang ako ay tumungo sa banal na dambanang ito. Inaamin ko po sa inyo mga kapatid, sa di nakababatid, at ako'y hindi nahihiya. Ang inyo pong abang kapatid ay isa pong sabungero, sugarol, at higit sa lahat, sumusunog ng pera sa pamamagitan ng paninigarilyo. Yan po ang dati kong buhay. Subalit tulad nga po ng nasabi ko na ako ay akayin ng aking kabiyak ng puso sa pamamagitan ng ating banal na Espiritu. Ang aking kabiyak ng puso, siya po ay nagkaroon ng karamdaman na ang kanyang kanang kamay ay hindi po maitaas. Talaga pong napakadakila po ng Ama, sapagkat totoo nga po ang nasasabi ng mga tao na ang isang tao ay hindi kayang baguhin ng kapwa-tao. Totoo po yun. Sapagkat nung nabubuhay po ang aking mga magulang, hanggang doon na lamang po ang pangaral nila sa akin. Nalubayan ko ang pagsabong, lubayan ko ang pagsusugal, at ang higit sa lahat ay ang paninigarilyo, sapagkat ito'y nakasisira sa katawan ng isang tao. Totoo nga po. Subalit nang ako po ay dumako sa banal na dambanang ito, unti-unti ko pong nabanaag at nasilayan ang nagniningning na bituin. At ang bituin ay naging tala. At ang tala ay naging isang araw na nagsilbing tanglaw sa aking madilim na buhay. At ngayon ko nadama ang isang kaliwanagan sa pamamagitan ng banal na salita at aral na iniluluwal ng banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Conching na kanyang kinalugdan. Mga kapatid, sa totoo lamang po, sa hindi po nakababatid, sa loob po ng 5 taong mahigit ng aking kabiyak ng puso sa aming pagtungo sa dambanang ito at sa tuwing ay dumadalo sa kanyang banal na gawain, halos araw-araw po kami ay naririto. At yan po ay hindi lingid sa ating Diyos amang dakila. At sa ating po siya ay nakatunghay. Katotohanan po ang aking isinasaad sa inyo. Sapagkat nang madamo ko po ang ating Panginoon na siya ay tunay na buhay, ang lahat po na sa buhay ko, ay sa unang buhay ko, ay aking pong tinalikdan, sapagkat nagkaroon nga po ng kaliwanagan ang aking kapaligiran. Subalit, sa mga araw na nagdaan, mayroon pa rin pong nagsasabi sa akin o bumabatikos. Kung posible daw po na ang aking pagbabago ay tuloy-tuloy na, sapagkat meron daw po tayong kasabihan na kapag ang bune ay nagkate, ito daw po ay obligadong kamutin. Opo, totoo po yun, pero bune po yun. Sa isang katulad ko po, tumanggap sa ating Diyos amang dakila, bagamat ika nga po, hindi ko naman po sinasabing lubus-lubusan. Subalit, tuwiran ko naman pong nasasabi sa inyo na ako po ay kumikilala sa Kanya. At sa tuwin ay pinananahan ko sa aking kalooban. Ang lahat po ng iyan ay hindi po ako nakadama ng kalugihan. Ang lahat po ng naramdaman ko sa aking buhay
sa aking mga anak, ang biyaya at pagpapala ay hindi po pinagkakait sa amin ng aking mga mahal sa buhay. At kung minsan po dumadatal sa aking isipan na kapag mayroon pong may gawain sa dakong ito, sumisilid po sa isipan ko, hindi muna ako dadalo sa gawain. Subalit habang lumalakad ang oras na alapit ng kamalayan, hando na po ako, gumagayak, nagbibihis at tumutungo rito. Sapagkat sa tuwin na po ay aking napapakinggan na sa akin ay may bumubulong. Bakit kapatid, ikaw ba'y nanghihinawa na? Totoo po mga kapatid, mahirap na masarap ang maging alagad sapagkat naririto po ang tuwirang pag-iingat. Sapagkat ang aming puno at mga alagad na aming pinagmulan, sila po ay aking nirespeto at ayoko po silang madamay kung ano man po ang dati kong gawain noon. Kung kaya, ang lahat po ng iyon ay aking pinaligdan. Napakadakila po ng Ama. Sa wala pong kamalayan at kung titingnan niyo po ang iyong abang kapatid, iisipin niyo po walang karamdaman. Subalit ako po, batid ng Ama, mayroon pong karamdaman. Napapansin po ninyo sa paglalakad ko, hindi po ako makalakad halos ng diretso na. Sapagkat may iniinda po ako, karamdaman. Magiging sinungaling po ako kung hindi gusto nyo aaminin. Meron po akong karamdaman. Ang karamdaman ko po ay ang pamamaga ng aking binti. Subalit sa mga nakakasaksi, iisipin po wala akong karamdaman sapagkat ika nga po sa aking pagpupuri, buong puso ko pong ibinibigay ang aking pong kakayahan sapagkat naniniwala po ako na sa aking pagbabata ay hindi niya po ako pababayaan. Katotohanan po mga kapatid. Kahit na mga maga po ang aking mga pa, patuloy po akong dumadatal sa dambanang ito. Kahit na po ako may tarangkaso, hindi ko po iniinda. Sapagkat naniniwala po ako na ako'y gagabayan ng ating Ama. Katotohanan nga po mga kapatid, nakararaan po ang isang linggo na sa tuwin ay nakikita nyo sa harapan na patuloy nagpupuri sa ating Diyos sa mandakila. Walang kapagalan po akong nararamdaman basta ako po tumuntong sa dambanang ito. Kung inyo pong masisilayan sa pansamantala naming tirahan, mababanaog niyo pong tuwiran ang aking nararamdaman. Sapagkat ika nga po talagang kung lumakad po ako, halos hinihila ko po ang aking mga paa. Subalit sa kadakilaan po ng Ama, ang lahat po ng iyan ay hindi ko po pinapansin sapagkat ako'y nananalig at sumasampalataya na sa tuwin na siya sa akin ay nakagabay at nasasabi ko po na isa ako sa mahal ng ating Diyos Ama dakila. Katulad nga po sa mga sandaling ito, ika nga po mga kapatid, hindi nyo man po nababanaag. Pero katatarangkaso ko lang po at mainon ko po sa aking pagsasalita. Paus pa po ako. Subalit, hindi po nagiging hadlang yan kung talagang ikaw ay kumilala sa ating Diyos Amang dakila. Ano mang problema, ito'y parang hangin lamang pong aking ipinagdadaon. Katotohanan po ang aking mga sinisiwalat sa inyo. At ang aking pong panalangin sa ating Diyos Amang dakila na halinawa po Ama ay hindi na ako mawalay sa Kanya. Bagamat nakikita po ninyo ako na ako'y lumuluha, ito po ay luha ng kagalakan sapagkat sa loob po ng 5 taon,
sa una kong buhay ay di ko na po pinalikan. At ang nagsasalita po sa akin na imposible daw po na tuwiran ako'y magbago na at hindi ko balikan ang dati kong buhay. Katulad nga po ng sinabi ko, meron po silang kasabihan na obligado raw po kamuti ng bunay kapag ito'y nagkate. Sila po sa akin pong pakiwari para nahihiya sapagkat ika nga po kung ang Panginoon nga po ay hindi nakapagsasalita sa atin ang sinumang sa kanyang mga anak. Ang ating Panginoon ay nagbabago ng bawat anak po niya. Isa na po ako na sa pabilang. Napakahiwaga po ng Ama sapagkat napalaki po ng binago niya sa buhay ko at higit sa lahat po sa mga pagpapalang ipinagkaloob po niya sa amin ng aking mga mahal sa buhay. Mga pagpapalang kagalingan, ang sino man sa amin ay nagkakaroon ng karamdaman, hindi niya po pinahintulutan na ito ay magtagal. Katulad po ng inyong abang kapatid, pinasasalamatan ko po ang biyayang kagalingang ipinagkakaloob niya sa akin at hindi niya po ako pinahintulutan na lumunok ng anumang gamot na nanggagaling sa pharmacy. Ang nagiging gamot ko po ay ang pananampalataya sa ating Diyos Amang Dakila. Kaya po kayo mga kapatid, ang sino mo po sa inyong may karamdaman, huwag po kayong matakot na kung oras niyo na po ay mamatay, tanggapin po natin sapagkat ang buhay po natin ay pahiram lamang. Ako po, sa totoo lang po, hindi po ako natatakot ng mamatay kahit na pong oras sapagkat ika nga po, sa mga banal na salita at aral na iniluluan ng banal na Espiritu sa aking mahal po Kunching, parang nagliwanag po ang aking puso at kaisipan. Kaya mga kapatid, kung sino man po sa inyo may karamdaman, huwag po kayong matakot. Sa halip po, manampalataya po kayo, dagdagan niyo po ang inyong pananampalataya. At umasa po kayo na darating ang araw na hindi niyo po pangungulugihan ang inyong pong mga ginagawa. Kaya mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. At inyo pong makamtan ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, mahal mga kapatid. At muli magandang umaga. Maraming salamat po, kapatid na Lando. May napulot po ba kayo? Siguro po, nakilala niyo po siya, kung sino siya noon, at paano siyang binago ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At ano po ang nakupulot niyo, yung huli niyang sinabi? Magpakatibay kayo at tumupad sa gawain na para sa ating Panginoon upang kamtin natin ang buhay na walang hanggan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Palagay ko yun yung salitang nakabihag sa puso niya. Kaya naiahon siya mula sa sugal, paninigarilyo, pagsabong, lahat po yan, ang mga bisyo na yan, nagsasayang ng pera. Amen po ba yun? Mga kapatid, nawa po ang dakong ito ay maging pagbubukas diwa sa bawat isa upang higit po nating mapahalagahan bakit tayo binuhay ng Diyos. Bakit tayo may buhay? Bakit tayo itinakda na mabuhay sa mundong ito? Alam niyo po, kung masusuri niyo lang po ang dakong ito, mararamdaman niyo po na ang panyaya ng Diyos sa dakong ito ay makapagdudulot ng relax na buhay. Amen po ba yun? At sa pagkakataong ito, tatawagin ko po ang isang naging pasyente po sa dakong ito at ilang araw din po siyang tumira sa dormitoryo at ngayon nagalak ako na makita ko siya sapagkat sa kalooban ng ating Panginoon, bumihag sa kanya ang mga mensahe upang makayanan po niya ang karamdaman na kanyang dinadala. Hanggang sa mga sandaling ito, ang mensahe pa rin po ng Banal na Espiritu sa katahatiman na Apo Kunching, ang siyang sa tuwina ay kanyang naaalala upang matili siyang matatag, makalaban at tuwirang sa dakong ito'y makapanahan. Tatawagin ko po ang ating kapatid na Chief.
Ama, maraming salamat po sa araw na ito at nakarating po kami dito. Patnubayan mo po sana kami, Ama, sa aming pag-uwi ng aking mga anak. Ama, mahal na mahal ko po kayo. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa hapong ito. Kasi po dati nakapag-share na rin po ako dito. Siguro po nakita nyo na rin ako dito. Kasi nga po, ako po ay nagkaroon ng karamdaman. Tumira po ako dito sa dormitory ng baliw ilang araw. Kasi nga po, nagkaroon po ako ng bukol sa ovary. Subalit po, talaga pong kaloob ng Ama na dito po ako pumunta. Kasi nga po, sabi sa akin ng mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng Ama na ako daw po ay magpa-ultrasound. Ngayon nga po, pina-ultrasound ko, nakita nga po yung aking ovary may bukol nga po. Tapos po tumigil po ako rito ng ilang araw. Sa pagtigil ko po rito sa dormitoryo, talagang nakamit ko po ang kapayapaan ng isip ko, ng puso ko. Kasi sa dati ko pong buhay, grabe po, napaka-nervyosa ko po. Talaga pong konting ano lang, hindi ko na po alam gagawain ko. Kaya nga po nung masitiskan ako, talaga pong hindi ko para po akong binusa ng malamig na tubig nung malaman ko po meron akong bukol sa ovary. Kaya nga po tinawagan ko agad ng mahal na Apo Kunching, sinabi ko po sa kanya. Pagdating ko pong ng bahay, para pong hindi po ako mapakali talaga kasi po syempre yung takot, hindi ko po alam po ano mangyayari sa akin. Ang sabi po sa akin ng mahal na Apo Kunching, kung gusto ko raw nga po, tumigil ako dito sa kanya. Yun po talagang kinabukasan po, pumunta ako dito, tumigil po ako sa dormitory. Yun nga po pinagpapasalamat ko. Naging matapang po ako kahit grabe po ang tiyan ko talaga, ang laki-laki na po, para akong manganganak na, para po akong buntis na. Tapos nga po yun, talaga pong nawala yung takot ko. Kung sa dati ko pong buhay talaga na, siyempre po hindi ko na iisipin, baka po mabaliw na ako, kaya hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa sarili ko. Ngunit sa pagtira ko po dito sa dormitoryo, talaga pong lumakas ang loob ko, nawala ang takot ko. Tapos nga po, yun nga po, isang araw po, yun po, pumanik po sa akin ng mahal na Apo. Pumunta nga po ako dito, nagdasal po ako sa mahal na Divine Mercy, na sana po nga bigyan na po ng ano yung aking karamdaman, bigyan na ng kagalingan. Tapos po, pagpanik ko po doon nga sa dormitory, maya-maya po pumanik ang mahal na Apo Kunching. Sabi niya nga po sa akin, dinatal daw po sa kanya ng Ama na magpa-opera ako. Ayaw ko po talaga magpa-opera kasi nga po, syempre iniisip ko baka pag nagpa-opera ako kung anong mangyari. Ang sabi po sa akin ng mahal na Apo Kunching, kapatid, hindi kumot magpapa-opera ka, hindi ka nananalig. Yun ang kaparaanan ng Ama para gumaling ka. Basta't huwag ka mag-alala, ang mga doktor gagamitin lang ng Ama upang maging instrumento at ang Ama ang mag-oopera sa'yo. Yun nga po, pag ano po, tinawagan, para pong masaya ako noon, tinawagan ko po mga anak ko, ang mister ko, nagpasundo ako dito. Basta yung pong uwi namin yun, punta na po kami ng ospital, diretso na kami ng ospital. Pagdating po namin ng ospital, yun po nakita ko ng mga doktor. Nagulat po sila sa laki ng tiyan ko. Tapos yun nga po, pinaulit lahat yung mga CT scan, madami pong doktor na inano sa akin, halos 5 po yung doktor. Tapos po kinausap nila yung mga anak ko, yung asawa ko. Parang hindi ko po alam to, kinuwento lang ng anak ko sa akin. Alam mo ba, Mami, nung ikaw ay operahan, tinapat kami ng doktor. Ang sabi sa amin ng doktor, ihanda nyo ang sarili nyo. Kasi sa pag-oopera ng mami mo, hindi namin alam kung ano mangyayari sa laki ng bukol. Yun nga po ang sabi ng anak ko, talaga po sinabi ng doktor na baka mamatay ako. Tapos nga po, pero sa isip ko po talaga, wala po akong iniisip na ganun kasi talaga po nasa isip ko, kasama ko ang Ama, ang Divine Mercy, na siya ang magliligtas sa akin. Kaya po nung ako'y ooperahan, wala po sa isip ko na may mangyayaring masama sa akin. Tapos nga po yun, sabi daw po nung anak kong babae, Ama, kung talaga pong hindi na para sa amin ng mami, tatanggapin po namin maluwag na kung kukunin mo na siya kaysa mahirapan. Pero po sana naman po, kung pwede, bigyan mo po siya ng mahabang buhay pa para makasama namin. Tapos nga po yun, inopera na po ako.
talaga pong sa operasyon ko, nagulat po mga doktor, sabi nga po, inoperahan ako pagbukas ng tiyan ko. Ang sabi po ng isang doktor, isasara na lang kasi talagang sobra po ang laki noong aking bukol. Tapos sabi po ng isang doktor, kasi po merong doktor na, yung anesthesiologist, nung pong makita niya ako, sabi niya sa akin, tinapat niya po ako cancer. Sabi ko, doktora, sabi ko, pag cancer po ba, ano po mangyayari? Ganyan-ganyan. Sabi, hindi naman gumot cancer, mamamatay na. Sabi niya ganyan, basta may awa ang Diyos. Basta sa Diyos tayo mananalig. Nung po sinabi niya sa akin yung ganun, parang hindi ko na po malaman yung ginawa ko. Hinawakan ko po siyang ganyan. Ang dami-dami ko pong sinabi sa kanya. Pagtingin ko po sa kanya, umiiyak siya. Ang nalaman ko na lang pong sinabi ko sa kanya, gagamitin lang kayo ng ama para sa operasyon ko, pero siya ang oopera sa akin. Nakita ko po siya, umiiyak siya. Tapos nung oopera na po ako, siya ang nagsabi po doon sa mga doktor, hindi, itry natin. Malakas ang pananalig ng pasyente. Tapos yun talagang ginawa po nila ang lahat, inopera po nila ako. Basta po, bahala na kung ano ang mangyari. Yun po ang sabi nila. Ang inaano po nila, nung buksan po yung aking yung pong aking bituka, yung daanan ng ihid, dikit na dikit po doon sa bukol ko. Kaya ang salita nila, kung ito, ano yan, baka maputol, lalagyan ako ng mga bag dito. Pero ano yun po, sa hiwaga ng ama, talagang buhay po ang ama. Yung pong mga bituka at aking daanan ng ihid, naghulak po sa bukol. Talagang sabi nila, Diyos ko, ano ba to? Parang milagro ang nangyayari. Tapos po yung bukol ko na dikit, parang lumutang sa tubig. Kaya po yun, Diyos ko po talaga pong naoperahan ako ng ayos. Sabi po sa mga anak ko, okay ang operasyon ng mami mo. Tapos nga po yun, paggising ko po, sabi sa akin ng doktor, Mami, kamusta? Sabi ko, okay po. Diyos ko, Mami, hindi yata kami nag-opera sa'yo. Sabing ganyan. Talaga puro milagro nangyari sa'yo doon sa operating room. Diyos ko talagang, ewan ba Mami, napakalakas mo kay Lord. Sabing ganyan. Sabi ko, talaga pong buhay ang ama. Tapos po nga, yun nga ho, after 3 days, so nakalabas na ako. Sabi noong doktora, lalabas ka na? Sabi ko, lakas-lakas ko na. Talagang buhay ang Diyos. Tapos so ngayon, talagang, yun nga po, nananalig po ako na siya na ang magpapagaling sa akin, na talaga pong iniaalay ko na ang buhay ko sa Kanya. Ang mga anak ko po, iniaalay ko sa Kanya. Lahat po kami, talagang sa Kanya lang po kami umaasa. Talaga pong manalig lang po tayo sa Kanya, 100% po. I-ano nyo sa puso nyo, pananalig nyo sa Kanya. Talaga pong hindi tayo bibiguin ng Ama. Talaga pong napakadakila niya. At kaya nga po nagpapasalamat ako sa mga nakasama ko dito, si Tita Marisa po, na talagang nahihiya nga po ako. Siyempre po, siya ang mother of the house. Sa kanya po nanggagaling lahat yung mga kinakain namin doon. Nahihiya nga po ako, pero wala po sa kanila yun. Talagang ang turingan po dito, talagang parang isang pamilya, wala pong tuus-tuusan. Kaya nga po, talagang papasalamat po ako sa Ama. Kundi po ako nakarating dito, ewan ko po kung ano na ako ngayon, baka po wala na ako. Kaya nga po, maraming salamat po, Ama. Sa inyo ko lang po iniaalay ang buhay ko at nananalig po ako sa iyo na talagang ikaw lang po magpapagaling sa amin. Yun lang po, thank you po. Buhay ang Diyos! Amen po ba yun? Narinig niyo po ang pagbabahagi ni Tita Chit. Alam niyo po, sa katotohanan lang, nung tumira po siya sa taas, kami po yung naiinip kung anong gagawin ng Diyos para sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Bilang isang mga lingkod, naroon po yung kaukulan na akala niyo po ba? Nakikita po namin kayo nalulumbay. Nalulumbay din po kami bilang tao. Subalit naroon po yung marubdob ng pagdulog ng bawat isa, lalo ating mahal na Apo Kunching, na gusto namin masilayan ang hiwaga ng Diyos sa mga buhay nyo. Sapagkat yun ay isang higit na patotoo na ang pinangangalandakan namin sa inyo'y buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya purihin, dakilain ng ating Panginoon, Tita Chit, ang kinin nyo po, patuloy pa rin kayong bibigyan ng buhay ng ating Panginoon. At ngayon naman po, tatawag po ako ng isang Caps. Si Caps Amang. Kung paano siya noon at sino siya ngayon. Anong mensahe ng ating Panginoon ang bumihag sa puso niya?
Salamat po, Mother. Ah, ginamit ka ng Ama para ako uli tawagin dito sa harapan. Ako po ay nagpapasalamat sa Ama at talaga pong pakadalas niya akong tawagin ngayon. Kasi po nagnaras po talaga akong makapaglingkod at sumunod sa Kanya. Kasi po kaya po ako na gawin sa tambanang ito dahil po ako po ay nagkasakit. Ako po ay na-stroke. Mula po nung ako'y ma-stroke, nagnais na po ako, nagmithi na po ako maglingkod sa Ama. Nung po ako'y ma-stroke meron po akong NGT sa ilong. Ako po naduduling, sinisinok po ako, tumutulo po ang laway ko. Tsaka hindi po ako nakakalakad, naka-wheelchair lang po ako nang ako'y dalhin dito. Pag po ako tinayo, dalawa po yung nag-aalala sa akin. Kaya po magpapabendisyon po ako gano'n, dalawa po yung maalala sa akin, talaga pong hilong-hilo ako. Pero sabi po ng Apo Kunching magpata lang daw po ako at makamtam ko yung kagalingan kaagad. Kaya po ako nagbata at nakinig at nagsabuhay sa mga banal na salita ng Apo. Buwan lang po, nakalakad na po ako. Nakapagsalita na po ako. Naalis na po yung pagsisino ko at hindi na po tumutulo yung laway ko. Wala po nun, nagmithi po ako maglingkod. Meron po nanghihilot na alagad na ako po ay nagpapamasahe. Sabi po niya sa akin, magaling ka na anak. Kasi ka ay palatandaan na pagka ang mga buto ay nagpumuputok na, pagaling na. Kung sakali ba tuluyan ka nang gumaling ikaw ba ano ang gagawin mo? Sabi ko, maglilingkod po ako rito. Natawa po siya. Sabi po niya totoo ba yung sinasabi mo? Kasi marami nang gumaling dito pero pagkagaling nawawala na. Sabi ko po maglilingkod po ako talaga. At dahil po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ako'y muntik nang mamatay pero bigyan pa niya ako ng panibagong buhay at makantam ko yung sarap ng buhay. Kaya po, ang ginawa ko po, pag uwi ko po sa amin, bago po ako natulog, nanalangin ako. Sabi ko po, Ama, maglilingkod po ako sa iyo. Kayo po ang magbigay sa akin ng tungkulin kung ano po yung aking gagampanan para makapaglingkod ako sa iyo. Kinabukasan po, meron pong mga cups na bibendisyon na ng Apo Kunching. Nasama na po ako ron. Kaya po, napakasarap po nung mabendisyonan. Yun nga po, naging cups ako. Nakikinig po ako ng mga banal na salita. Sabi ko po, hindi po siguro sapat yung makinig lang ako. Ama, sabi ko, tulungan niyo po ako. Tunay po ako maglilingkod sa iyo. Ituro po sa akin kung paano ang marapat na mga tunay na mga paglingkod sa iyo. Sabi ko po, lagi ko po dinadasal pag po ako nananalangin at sinasabi ni Apo Kunching na lahat ng ating kahilingan sabihin natin. Sa pangapari po, pag nagsisimba ko, hindi po ang sinasabi. Ang sinihiling ko pong unang-una sa Panginoon, hindi po yung kagalingan dahil po inakin ko na po yung kagalingan na ako yung magaling na. Ang inihiling ko po sa Panginoon, yung bigyan po ako ng talagang tunay na pananampalataya at pananalig sa Kanya. Sa araw-araw po, na pagpunta ko rito, ang inihiling ko po ay puri yun. Yan nga po, itong taon na ito. Simula po ng taon, binigyan niya po ako ng lakas ng loob na makapagsalita. Unang-una po, gawain ng Yahweh El Shaddai sa parokya, January 2. Doon po ako unang ginamit ng Panginoon para magsalita po ng mag-opening prayer. Dito po, nung pong sunod na araw, hindi po siguro po mga 5, naging tigapagpakilala po ako. Kaya po tuwa-tuwa po ako, sabi ko sa asawa ko alam mo ako nung ados, nagkuhan ako sa El Shaddai.
Ngayon kako ang asigo, dito naman sa Divine Mercy. Tapos po nung pong isang araw ginamit na naman po ako ng ama. Ako po yung uli nagpapakilala. Hindi ko po kasi masabi talaga yung secret teto ba yun? Kaya po, tigapagpakilala na lang po. Kasi po mula nung maestro ako, talaga pong minsan, meron akong sasabihin, hindi ko masabi. Tsaka medyo bulol ako noon. Ngayon papasalamat po ako sa Panginoon dahil mukhang yung sinasabi ko malinaw na malinaw na. Sabi ko po hindi na po ako magmamaneho. Ako po dating driver ni Boy Bailon. Doon nga po ako na-stroke sa bahay niya sa Manila. Ngayon po, nung matikman ko kung gaano kasarap yung maglingkod sa dambanang ito sa Panginoon, sabi ko po Ama, hindi na po ako magmamaneho. Dito na lang po ako sa dambana para makapaglingkod sa iyo. Kaya po, mga kapatid, napakasarap pong maglingkod sa Panginoon. Kaya po sino man po yung may karamdaman, kapatid, ikaw na-stroke. Kaya nga po ng Apo, magpatalang daw tayo, makinig ng mga banal na salita at isabuhay po natin. Ako po nun nung marinig ko po yung sinabi ni Apo, nakikinig na po ako, nagbabata ko. Bakit hindi pa rin ako makapagsalita at tumutulo pa rin ang laway ko? Nasabihin po ng banal na espiritu ng Apo na yung mga kagalit natin, batiin natin. Ako po kasi noon driver bodyguard ni Boy Bailon. Ako po may parel. Noon, pag po ako umuwi sa gawin namin, at hindi narinig yung miss ko, yung tawag ko sa miss ko, hindi pa narinig. Nagpapaputok po ako ng baril para marinig. Sumobra po yung gawa ko. Siguro po, sabi ng Panginoon dati kang naglilingkod sa akin, dati po, nagkumatin po ako. Ngayon nung ikaw nalagay sa magandang posisyon para lumampas. Kaya po na-stroke ako. Pero hindi po ako ma-stroke. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil sa nung po ako ma-stroke, nakapaglingkod po ako dito. Kaya mga kapatid kong alagad, mga kaps, tulungan niyo po ako. Huwag na po niyo akong pababayaan bang mahiwalay sa ating gawain. Bilang po, maraming salamat. Salamat po, Kuya Caps. Huwag po kayo mag-alala. Hindi man po kami makalingap sa inyo, may Diyos na manilingap sa inyo para manahan kayo sa dakong ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, katotohanan po yung sinambit niya. Kung nakita niyo lang po siya noon, hindi po siya gwapo. Ngayon po, gwapo na uli siya. Amen po ba yun? Katotohanan din po na ang dakong ito, kung paano ang ating mahal na Apo Kunching ay kinalugdan ng ating Panginoon, hindi man po natin nakikita kung sino yung gumagamit sa Kanya, namnamin po natin sa ating mga puso ang bawat salita, bawat mensahe ng ating Panginoon gamit ang Kanyang katauhan. At kapag isinipin na po natin sa ating puso yung mga mensahe na yon, unti-unti, mahuhugot niyo po yun araw-araw para magamit niyo. Amen po ba yun? Katotohanan po, sapagkat sa dakong ito, sabi nga, mapalad ang nagtitiwala sa hindi niya nakikita. At mapalad ang naniniwala sa salita ng ating Panginoon na wala pa siyang natatanggap. Amen po ba yun? Sapagkat sa pamamagitan po ng salita na yan at sa kaparaanan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, tayong lahat po ay magbibinipisyo. Hindi lang ako, hindi lang si Caps Amang, hindi lang si Tita Chit, hindi lang po tayong lahat. Lahat ng tumanggap ng salitang banal at nagsabuhay at tuwirang nagbago at nagsisi, nagtiwala, gumanap at tumupad, sigurado po kay ganda ng buhay. Amen po ba yun? Ngayon naman po, bago ko po tawagin yung aawit na magpapagising sa inyo, tatawagin ko po muna yung isang nakatala, si kapatid na Pearl. Nais ko lang po muling ibigay sa inyo ang aking kapatid na Pearl para magpahayag
kung ano yung mensahe ng banal na Espiritu na bumihag sa puso niya. Bakit patuloy siyang nananahan sa dami ng pagdalisay sa kanyang karamdaman hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin inaangkin ng ating Panginoon ang sa kanya nangangalaga. Kapatid na Pearl, Papuri sa iyo, Ama, sa oras na ito na muli na naman ako itinawagan mo sa banal na dambana mo upang muling magpahayag ng katotohanan na binahagi mo para sa akin. Magandang umaga po sa umagang ito. At sabi nga po ng kapatid na Marisa kanina, magbabahagi daw po ako. Sabi ko, Mother, wag naman ako, marami naman doon, baka wala na akong maibahagi. Subalit, kay dakila nga po ng Ama, ang panawagan niya hindi po natin po pwedeng tanggihan sapagkat sa araw-araw po ay totoo naman po siyang laging mayroong ibinabahagi sa atin. At yun po ay dapat nating pagpurit, ipagpasalamat. Bagamat po tayo hindi handa, meron naman po siyang iniwan na dapat nating ibahagi. Siguro nga po, time na rin para maibahagi ko po sa inyo nung sa bahaginan nga po kagabi na ang sabi nga po ay nung nasa kadiliman, nung dating wala pa dito at nang mapunta na po sa liwanag. Nung pong dating hindi ako nagagawi dito, ay masasabi ko nga po nga kay nasa kadiliman sapagkat marami po akong hinahanap na hindi ko naman nga makita. At sa akin pong kabataan, ay totoo nga po na ako'y nasa putikan. Nasa putikan po ako ng panahon na yon sapagkat como nga po ako'y anak mahirap, ako po ay nagtatanim. Kaya po ako putik na putik noon. At ako po ay gumagapas pag panahon ng gapasan. At sa dala nga po ng kahirapan, nakatapos po ako ng pag-aaral noon, grade 2 lang. Grade 2 lang po ako noon. Kaklasik po noon sila kapatid na Josie Jamsi. Noon po. At nakatuntong po ako ng grade 3, hindi po natapos. Kasi nga po, como nga po sa hirap ng buhay, ay pagpanahon po ng gapasan, gumagapas. Kung isang buwan hindi papasok. At pagka naman po nagtatanim, kung isang buwan taniman, isang buwan po na hindi papasok. Nahiya na po ako. Sabi po ng mga kaklase ko nung, nabuhay! Sabi ko, bakit namatay na kaya ako at sasabihin nila nabuhay raw ako? Kaya po hindi na po ako nag-aral. Tumigil na po ako ng pag-aaral. So ang buhay ko po ay gano'n na lang, umikot na lang sa gano'n. Bukid, bahay, gano'n lang po. Kaya sobra po na depression ko. At minsan po, pagka may konting pera, hihingi po, yung hindi pa po sapat yung maibibigay sa'yo ng magulang mo dahil nga po kulang. Subalit po nung mga lumaki na po ako, meron na po akong mga hinahanap, pwede naman palang mag-aral ng vocational. Nakapag-aral po ako, siguro po di kayo maniniwala. Tapos po ako ng cosmetology. With honor pa po yun. So, nagsimula po na parang umiba-iba na ang buhay ko. Sabi ko, wow, mainam pala yung nag-aral.
At ako po'y namamasukan nun sa parlor. Eh alam nyo naman po sa parlor, maraming chismis. May mga chismis na maganda, pero karamihan po ng chismis hindi maganda. Eh nung pagka po kami may mga customer na mayayaman, parang sabi ko, ang hirap nga pala ng ganito lang ang naabot. Parang may kulang pa rin. Hanggang po sa nangarap ako na sana makapag-aral ako. Pero paano? Imagine niyo po yun, grade 2 lang akong natapos ko. Paano ako makakapagpatuloy, di po ba? Subalit nung akayin po ako sa lugar na ito at nagkaroon na po ng liwanag, nung nagbalik tanaw po ako sa sarili ko, eh napapaiyak po ako. Eh bakit nga po hindi? Eh kung noon po pala pinagnilayan ko na mula po pala sa pagkabata ko, kasama ko na ang ama. Dahil po nung yung mga munting pangarap ko, binigyan niya ng daan. Nakapag-aral po ako ng high school. Second year ho agad nung ako'y pumasok. Hanggang nakarating po ako ng kolehiyo. At ang course ko naman po sa kolehiyo, criminology naman po. Kaya sabi ko, kay buti ng ama, kung nung palang panahon na yun ay napagnilayan ko na siya ang gumagabay talaga sa lahat sa atin. Wala po palang dapat na malulumbay talaga. Sapagkat sa ginawa niya sa buhay ko, na mula sa putikan, sa pagtatanim, eh andito po ako ngayon, di po ba kayo sarap ng buhay dito? At ang isa pong nakabihag sa akin ng Panginoon, kaya po ako nagtitibay dito, yung mabuhay ng simple lang. Na sa kalooban ng Ama, na makontento ka lang kung ano nandyan pasalamatan, eh masarap po ang buhay. Kaya sa karamdaman po, pinagtibay na po ako ng Ama, na marami po akong karamdaman pinagdaanan, subalit hindi po ako nagpa-doktor. At yun po ang pinasasalamatan ko sa Diyos, na napakarami niyang biyayang ibinigay sa akin simula ng pagkabata ko. Na narating ko yung dapat ko na marating, na siya po ang gumabay sa akin, wala pong iba. Pangalawa po, ang aming mga magulang na humubog po sa amin para maging mabuting tao. Saka po, ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, kahit na po nung nga po medyo kapos, hindi po ako naging maramot. At ngayon man po, kahit po wala pa rin, at simple pa lang din po ang buhay, eh kung bibiyayaan po ako ng Ama, hindi rin po ako magiging maramot. Yun lamang po at magandang umaga. Congratulations, valedictorian po yan. Amen po ba yan? Kaya kung gusto nyo magpagupit, ang husay po maggupit ni kapatid na Pearl. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang katotohanan na kung noon, hindi mo alam kung ano yung buhay mo, ngayon na may liwanag ka na at may isang apo kong